Ang ating pagnilay-nilay ang salita ng Diyos ay hango mula sa Ephesians chapter 10, chapter 6 verses 10 to 12. And it says here, "Finally be strong in the Lord and in the strength of his might. Put on the full armor of God so that you will be able to stand firm against the schemes of the devil." Verse 12, "For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places." May the Lord add blessing to the reading of His word. Ay pinalalahanan ng ating Panginoon na kung saan ay sabi nga niya, we have to put on the full armor of God. Bakit po? Kasi ang huling bahagi ng talatang ito ay sabi nga dito, ang hindi naman tayo nakikibaka laban sa laman, no? Sa mga tao. We all know that napakadaming mga challenges tayong maaaring pinagdaraanan, pero yun nga tulad sinasabi po ng Biblia, hindi naman po ang labanan ay hindi naman po sa laman, no? Hindi naman sa mga tao, kung hindi sa mga espiritu na siyang kumukontrol sa isipan ng mga nasa paligid natin. Kaya nga napakaganda yung sinabi din po dito that putting on that full armor, in the later part of the chapter, we could see that putting on the full armor of God is equipping us to be able to stand firm sa gitna ng mga challenges na ating maaaring pinagdaraanan. Pero higit sa lahat, huwag nating kalilimutan na ang pinakabuod ng mensahe ng Biblia ay ang pag-ibig ng Diyos sa atin. No? Mapanghawakan natin ang katapatan ng Diyos, mapanghawakan natin ang kanyang salita, mapanghawakan natin lalo tigit ang kanyang mga pangako sa atin. That no matter what happens, God will never leave us nor forsake us. Yun po yun. No? Kaya yun yung sinasabi nga dito na kailangan nating tayo ay lumakad ayon sa kalooban ng Diyos. At higit sa lahat, parang si Haring David, ang kanyang desire sa kanyang buhay, nung nabubuhay pa lamang siya, ay maging mas malapit sa Panginoon. May that also be the desires of our heart that we aspire, no, to be closer to God. Hindi sa ating kalakasan, imposible yun. Ako naranasan ko yan. I try to be good through my own way years ago. Pero wala po eh. Talagang sumisimplang, laging bumabagsak, laging nagkakamali, laging nagkakasala. Pero the moment we put our full trust in God, the moment we surrender our very self to Him, trusting Him that God is able to do exceedingly abundantly beyond what we could ask or imagine, then God will prosper us and God will grant that desire of our heart. Lalo na ang ating naisin na maging malapit sa Kanya. Tayo'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong paalala sa amin that we need to put on the full armor of God, that we need to abide by through your ways, O God, that we need to surrender everything to you because we know that you are the God that cares for us. And no matter what happens, you will never leave us nor forsake us. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong walang sawang pagmamahal sa amin. Amin pong itinatagubilin sa inyo ang amin pong patuloy na talakin sa araw na ito. And may you give us your wisdom, may you give us your knowledge that ang aming pong pag-usapan, Panginoon, ay tunay nga tumimo sa puso ng bawat isa. Ito po ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. We will be talking on the massage therapy application. Unahin na lang po natin. No? So if you notice here sa inyong slide is number 1 dito yung fundamental concepts of massage therapy. Pero ang ginawa po natin is that nilaktawan natin po, tumungo po tayo sa module number 5. Ano po yung module number 5? Module number 5 is entitled as the massage therapy application. Ito na ngayon yung parang kumbaga ito yung pinaka-meat nung ating gagawin pong oral and practical. No, later on, actually ito na yung pinaka-oral and practical natin. The reason why I decided to put this one first ahead of the other modules is that para mapaghandaan ninyo, lalo na yung aking requirement sa inyo na magsasubmit kayo ng video later on. No? Dalawa po yung inyong gagawin na parang evaluation mechanism under the AUSA learning system. Number 1,
you pass the oral practical or the written examination. And number 2, you will submit to AUSA yung inyo pong 5 or 15 minute or 15 to 20 minute presentation based dito sa 3 stages of massage, the 5 basic stroke manipulations, no, yung ating pong pag-uusapan under this module. Okay. So yun po yung ating pong pag-uusapan. Kaya sabi ko nga po, since for the last 2 years yata, inuuna ko na po siyang pag-usapan para hindi maging alanganin para sa inyo na mag-practice, magsanay, at maghanda ng video to be submitted to AUSA. Now, only when you pass my exams and only when you submit the requirement na video can I recommend you to DOH. Okay, so yun po yung ating pong paraan po ng assessment. But technically, what we are doing at AUSA is just a microcosm of what will be happening with you doon sa DOH. Okay, kasi sa DOH mayroon written exam, and then sa DOH then, which is face-to-face, mayroon ding oral practical examination. No? If you pass the written, then you'll be allowed to take the practical exam. If you pass the practical exam, then you'll be allowed to undergo oath taking. And once you have undergone your oath taking, then may release na sa inyo yung inyong lisensya. And the good thing about DOH right now is that mabilis sila mag-process ng lisensya, no? Mabilis sila mag-process ng inyong exam, ng written and practical, and then oath taking, and then the release of examinations, no? So I think na-mention ko na rin 'yun sa inyo in the past. Kaya 'yun yung sinasabi natin, unahin muna natin yung patungkol dito sa application, and then para makapagkaroon kayo ng enough na panahon makapaghanda para sa inyong video submission later on. Okay. Ano ang ating learning objective? Number 1, for you to analyze and be able to apply the complete massage procedure, such as, which are the 3 stages of massage, such as the pre-massage, massage proper, and post-massage. Okay, ulitin ko. Pre-massage, massage proper, and post-massage. Ito po yung component ng inyo pong oral practical examination. Pangalawa, demonstrate mastery executing the 5 basic massage strokes such as effleurage, pétrissage, friction, taputment, and vibration. Okay. Ang pangatlo, integrate massage tools safely and effectively, ensuring all practice strictly adheres to standards. No, kasi ang DOH meron siyang sinet na kaparaanan. May sinet siya na standard wherein everyone should have to follow. Pero parang ito yung pinaka-baseline para tayo makapag-practice ng massage bilang mga massage practitioners. And later on, when you earn your license, you become licensed massage practitioners. Okay. In here, in the next slide, ating pag-usapan naman yung mga iba't ibang katawagan. Yung katawagan na ginagamit natin dito sa ating manual. Number 1, application. Ano pong ibig sabihin ng application? Application refers to the process of administering a healing agent or lotion to the body, particularly to the skin, to promote soothing effects. No? So yun po yung ibig sabihin po ng application, no? Kasi every industry may kanya-kanya silang definition ng term na application. Pero sa masahe, sa atin po, ito po ay may kinalaman sa paggamit po ng massage oil, no? Sa paggamit po natin ng mga, ito sabi nga dito na lotion para sa ating massage procedure. Okay. Pangalawang term na ating titingnan ay assessment. Ano po ang ibig sabihin ng assessment? Assessment involves evaluating an individual's health status through a physical examination following the collection of a comprehensive health history. So, assessment is a method wherein meron tayong maging batayan, no? Kung ano yung maging maging action natin regarding sa ating client, no? Kung tayo naman ay nasa therapeutic side regarding sa ating mga patient. Okay? And this is normally done with no? Meron pong form na susundin. Sa DOH meron tayong 3 forms.
which are commonly used sa DOS. No? Meron tayong client intake form, meron tayong SOAP form, at meron din tayong post-evaluation form. Yun po yung ating pong ginagamit. Okay? The next one here that we can see is documentation. Ano po yung documentation? This is a detailed chronological record of client's assessment and treatment encompassing their medical history, complaints, the therapist findings, and results of assessment and procedures. Okay? So, in other words, ang documentation is a means para nakatala lahat ng ating mga findings, lahat ng ating observation, lahat ng even yung result ng ating pong vital signs taking, no? So documented po 'yan. Kaya nga yan yung tinatawag nating documentation. The next word is massage therapy. This is a systematic approach that combines assessment, ito na pinagsama-sama na lahat, evaluation, and scientifically based manual techniques. It takes into account the muscle locations, stress points, and other relevant areas of the body. No? So yung massage therapy is ito na yung kabuuan ng lahat. No? Kasama na doon yung ating pong assessment, kasama na yung evaluation mechanism na ginamit natin, and yung ating pong mga manual procedures. Pag sinabing manual procedures, ito yung may kinalaman doon sa 5 basic stroke manipulations. Okay. Ang sumunod naman ay ang palpitation. Ano po yung palpitation? Yung palpitation ay may kinalaman, isang paraan ng assessment na kung saan ay may kinalaman po sa paggamit po ng ating dampi. No? Touching or pressing with the fingers or palm of the hand. So that's palpation. Gamit po yung ating kamay. Number 6, range of motion or ROM. ROM is normally siguro kung mayroon kayong mga kaibigan na mga physical therapist, no, very common po sa kanila yung range of motion, yung ROM. Ang ibig sabihin po noon, it is the extent or limit to which a part of the body can be moved around a joint or a fixed point. No, so kung saan ay naiikot yung extremities, the upper extremities and the lower extremities. Okay. The next one is sensory assessment. Kung ang palpation ay paraan ng assessment na gamit ng ating palad, ang sensory assessment naman ay may kinalaman sa ating senses, no, sa ating sense sense of touch, sense of smell, and so on and so forth. So yun po yung sensory assessment. Depende po yan kung ano po yung ating nakikita, kung ano yung napapalpate natin, yung ano po yung ating, even kung may naamoy man tayo, ano yung naamoy na yun. So yun po yung paraan ng assessment, no? With the use of the senses. The next one is the word stroke. Ano po yung stroke? Hindi po ito stroke na may kinalaman doon sa ating talakayin sa anatomy and physiology. Dito po sa ating pong pag-uusap ngayon ay ito may kinalaman doon sa, sabi nga dito, a single, uninterrupted, and complete movement or process. No? Pag sinabi nating stroke, ito po ay hagod. No? Single, uninterrupted movement. So stroke, particularly dito sa effleurage. No? Effleurage kasi may gamit siyang long, broad stroke. So yun po yung stroke na ating na ang katawagan ay may patungkol po sa ganung hagod. The next one is visual assessment. Okay? Appraisal, this is an appraisal tool using image impressions on tissues, skin color, tone, and so on and so forth. So pag sinabing visual, technically, it has something to do with what we see. No, kung ano yung nakikita natin. Nakikita ba natin, mamula-mula ba yung skin ng client natin? Nakikita natin, mayroon bang ulbo sa kanyang, sa kanyang bandang likuran? Things like those. So this is a form of assessment that uses our vision, our sight, our eyes. Okay? Ang panghuli, vital signs refers to the basic indicators of body functions. Usually, it has something to do with checking the body temperature, the pulse rate, the heart rate, and paghinga, no, sa respiratory rate. So yun po yung vital signs, and eventually that way you would be
you would have to learn para magamit ninyo sa DOH oral practical examination. Okay. The next thing that I am going to discuss with you is yung tinatawag nating therapeutic massage management, no? Technically, ang pamagat kasi nito is wellness and therapeutic, no? Wellness as against the therapeutic. Ano ba yung paano ba i-manage? Well, alam naman po natin sa wellness, napag-usapan na natin kung ano yung mga effects ng ating wellness massage, di ba? Napag-usapan na natin even the indications, we have discussed also the contraindications, and so on and so forth. So, yun po yung sa side ng ating pong wellness. Now, what about massage therapeutic o therapeutic massage management? I would like to show with you, kasi wala sa aking slide sa ngayon, yung mga iba't ibang mga conditions which could also be considered as yung tinatawag natin na indications for massage. And let's take a look at that. Okay. So, I'll bring you to the manual. Tingnan natin yung patungkol doon sa ano ba yung indications for massage. Technically, ito po yung may patungkol sa indications for massage. Medyo laki natin ng konti. Ayan. Ito po yung pwedeng gamitin ng inyo pong assessor later on. Kung kayo po ang inyo pong assessor, maisipan po niya kasi may ibang assessor, dumadaan po sila sa ganitong approach. The others would just say, oh, you perform 5 basic stroke manipulations. That's it. No, gagawin mo lang yung 5 basic stroke, i-describe mo lang siya, i-demo mo lang siya, you discuss yung tinatawag nating mga variations. Sa variations, yun na yun. Tapos ka na doon. But mayroon pong ibang assessor, iba naman yung approach ng assessment. Dadaan po kayo doon sa therapeutic, no? Therapeutic side naman po sila. Ano po yung gagawin po ng assessor? Ang gagawin ng assessor, papipiliin po kayo ng chief complaint. Ito po yung mga conditions ng client, no? Normally po sa DOH ito lang po yung sinusundan. You have the adhesion, you have Bell's palsy, you have constipation, insomnia, numbness, and then pain, and then scar or yung peklat. So ito po yung normally conditions na pag ito po either kung ano mapili nyo, gagawa nyo po ng manipulation angkop doon sa condition sa indicate sa condition na inyo pong napili. And there are times yung assessor na pong pipili, sabi niya po, ito na po, gawin mo yung addition. Ano ba yung paano mo siya ipi-perform, paano mo siya i-validate if you are being asked. Okay? So, ito po yung 7 na yon. Now, isa-isahin po natin. Okay. Number 1 in the list is addition. Ano po yung addition? Ito po yung may kinalaman sa yung pag sinabing addition, may yung coagulation of the muscle tissues, no, of the muscle fibers. Pag sinabing addition, yung parang nagkabuhol-buhol ng mga muscles. Okay? So, according to DOH, ang ating pong gagamiting stroke to relieve our client, by the way, ito po yung kanyang rationale. It helps get rid of excess adhesions, break up adhesions, ito yung sinabi natin kanina, buhol-buhol na mga muscles, increase blood circulation, and increase glandular activity. Okay. So, paano po gagawin? Paano po gagawin? Ang sabi po ng DOH, you could choose either of the 3. Effleurage, petrissage, friction, and cross fiber. Later, pag-usapan natin. Kasi effleurage, long stroke. Petrissage naman is the kneading and the lifting, the squeezing of the muscles. And the friction, later on, i-demo natin yan sa inyo. Yan yung po yung tatalakayin natin in the next few days. Gagawin po natin, alamin po natin, paano po yung rationale po ng bawat stroke na nabanggit natin kanina. Okay? So ano po yung kanyang precautionary measure? Sabi po dito, pain tolerance must be considered. So habang hinahagod nyo po, gamit po yung ating pong either effleurage, petrissage, or friction, kinakailangan po kakayanin po ng client natin o ng patient natin yung manipulation na gagawin natin.
no? Meaning to say, it will depend on the tolerance level of our patient or of our client. Okay. Pangalawa naman po, Bell's palsy. Okay. Ano po yung Bell's palsy? Alam naman po natin, pag sinabing Bell's palsy, di po ba? Mayroon pong paralysis sa muka, no? Ito po ay isang kadahilanan po niyan ay yung pagkaroon po ng mild stroke ng client po natin. Okay. So ano po yung kanyang rationale? Sabi po dito, tone atrophied muscles. Pag sinabing atrophied, medyo nanigas na po yan. And then, improve nutritional status of the tissue para dumaloy po yung mga nutrition at darating po, tutungo po sa ating selula ng client po natin. Increase arterial fluid, arterial and capillary circulation, bringing nutrients. So may kinalaman uli doon sa pagdaloy ng dugo dito po sa parte ng client po natin, no? Na kung mayroon man siyang ganong klaseng condition which is Bell's palsy. Okay. So ano po yung pwedeng stroke na gamitin o massage manipulation na gagamitin po natin? So we have 4. Effleurage, Petrissage, friction, and raindrops. Yan. So tandaan nyo lang po ha, effleurage, hagod na long stroke, Petrissage, may lifting and may squeezing, friction, meron pong yung creation ng ng heat, and then raindrops, no? But raindrops falls under the taputment, no? Kaya lang dito specific, raindrops lang po yung gagamitin, no? Kasi sa mukha po 'yan. Ano po yung kanya pong precautionary measures? Sabi po dito, no deep lengthening or dragging techniques. Ano pong ibig sabihin po noon? Dapat ang ating hagos sa mukha ng ating client ay kailangan pong magaan lang po. No? Hindi po kinakailangang madiin-madiin. No? So magaan lang po yan. And then, you have to be careful with the eye na hindi magalaw yung mata ng client natin. No? Kasi we're just working on the area na mayroon pong Bell's palsy. Okay. The next one is constipation. Ano po yung constipation? Ito po yung hindi ka nadudumi, no? Hindi na-eliminate yung dumi sa katawan ng tao. Okay. So ano po ang kanyang sabi ng DOH? Ano po mga strokes ang pwedeng gamitin, no? So constipation by the way is located sa stomach ng ating client, no? Kaya yun po yun, no? So the manipulations that is going to be used or to be applied. And by the way, hindi po ibig sabihin po pag sinabi po ng DOH na ito po yung mga strokes, lahat po yan gagawin po natin, no? So that will depend on number 1, time element involved. Number 2, doon sa condition, sa manipulation na gagawin po natin, no? So parang kumbaga, it is your judgment call. You will be the one to decide which among these pwede mong gawin. Basta importante lang, alam mo na ito yung mga manipulations na pwede nating gagamitin based on the condition itself. Okay? So, ayan. Sa constipation, this is the first time, no? Kompleto po siya. Halos lahat nandun po. You have the effleurage, the Petrissage, friction, taputment, and fine vibration. Halos lahat po nandun na po. Okay? Pero remember, yung manipulation po natin ay dito lang po, kaya yun nga, extra caution po yung gagawin po natin. Kasi ang sabi po ng DOH, ang precautionary measure in dealing with constipation is wag na tayong mag-apply sa massage natin kapag ang kanyang tummy ay puno po ng pagkain o busog po siya, no? Katatapos na niyang kumain. Okay? And don't massage over the areas that are tender. Bakit po sinasabi ng DOH na tender? No, pag sinabi medyo malambot-lambot, no? Hindi normal yung lambot doon sa parte ng stomach ng client po natin. Bakit po? Malamang sa malamang baka mayroon po siya mga other conditions na maaring maapektuhan. No? Kaya mag-iingat lang po tayo sa ganung situation. That's why you have to be careful, you have to be sensitive when you do the manipulation. Kapain mo din yung stomach ng client mo at titingnan mo lang po. Kung wala naman po siyang tenderness na sinasabi, then you can just proceed with whatever it is in your mind. No? Tuloy-tuloy ka lang po. Number 4, ayan, very, very, very important also, no? Kasi alam naman po natin na yung masahe po natin ay ano po yan, no? Napag-usapan na natin dati yung sa effects, di ba? It helps induce sleep, no? It helps induce or it enhance the relaxation state of our client. Okay, now,
I do not know if I've mentioned to you na ang insomnia po ay hindi po pangyayari ng ilang araw lamang, no? Ilang araw na hindi makatulog, probably mga ilang weeks hindi makatulog. Kasi ang clinical insomnia, meaning pag sinabing clinical insomnia, ito ay may kinalaman sa ah, problema sa pagtulog ng isang tao na umaabot ng buwan at maraming mga taon even, no? Yan po yung insomnia, clinical insomnia po. Hindi po yung ilang gabi ka hindi makatulog, insomnia na yon. Hindi po. Kailangan po it has to take for months and even years, no? Na kondisyon. So, again, pag sinabi insomnia, either hindi ka makatulog na maayos or kung makatulog ka man, pag nagising ka, hindi ka na makatulog uli. Or kung makatulog ka man, kara-karaka nagigising ka. No? So, ibig sabihin nun, talagang hindi normal yung sleep mo. Yung sleeping pattern ay, ano po yan, no? Ibig sabihin po nun is unpredictable po yung sleeping pattern. Kaya malaking epekto yan sa katawan, no? Kasi ang tao, sabi po ng ating mga health experts, kailangan po normally mga 6 to 7 hours of sleep a day. No? Bakit po kailangan kailangan po matulog yung tao para ma-replenish, no? Magkaroon po ng recovery yung mga selula po ng katawan natin at manatili siyang malusog at manatili po siyang active at manatili po siyang able to resist any form of microbial invasion sa katawan ng tao. Okay? So kaya yun po yung kalagahan ng tulog. Now, ano po ang massage application? Ano po strokes na kailangan po nating i-apply kapag ang tao po ay meron pong insomnia? Tatatlo po ang nire-recommend ng DOH. Sabi po ng DOH, friction. Okay? Effleurage, petrissage, and friction. During our demo later on, naka-ready na po yung ating massage table sa aking likuran. Pag de-demo po tayo later on, ipapakita ko po sa inyo paano po yan i-perform. Now, okay. So ano po yung kanyang rationale? Slow massage, kulang yan, slow massage stroke relaxes the nervous system. O slow movement, yan, sorry, naulit po yan, and stimulates the serotonin level. Ito po yung capacity ng kapahingahan ng tao. And it also enhances the muscle, it also produces melatonin. No? So it has something to do, this chemicals has something to do both for the relaxation ng katawan ng tao at the same time yung kanyang kakayahan na maging makapagpahinga. Okay? Now, ano po yung kanyang rationale? Don't apply massage strokes where it creates a stimulating effect. Kaya nga po mapansin po natin dito po na wala po dito ang taputmet, no? Bakit po? Sandali. Kinakausap ako ng aking pusa. Muning, sandali po. Walang stimulating o massage procedure na nakapag-stimulate ng tao. Kasi ang stimulation normally, di ba, mapapansin niyo po, ginagamit po yan sa mga sports massage, things like those. Pero pagdating po sa tao insomniac, mahalaga po na soothing massage ang kanilang kailangan. Yung ating pong paghagod po ay nag-i-induce po sa kanya upang siya ay makatulog, no? Nare-relax po siya ng maigi. Kaya po, tamang-tama po dito yung tatlong strokes na ito, no? Effleurage, petrissage, and friction. Okay, number 5, numbness. Ano pong ibig sabihin po ng numbness? Ito po yung pamamanhid, no? Pamamanhid. Ang massage manipulation po ng pamamanhid na nakalaan po dito according to DOH is the effleurage. Again, the hagod, the long strokes, nerve strokes naman po, manipulation po sa nerve strokes and taputment. So meron po siyang taputment, pero yung taputment po na yan ay controlled, no? Hindi po pwedeng basta lang tayo nagtatap doon sa ating client, no? Habang natin ang ating pong layunin yan ay magkaroon po ng stimulation. Ano pong rationale? Number 1, it restores the normal nerve functions. Tumutulong po siya manumbalik po yung nerve functions. Kasi pag hindi po maayos po yung function, yung pagkilos po ng ating mga nerves, nagkukos yan po yung primary reason kung bakit nagkakaroon po ng pamamanhid. Okay?
It stimulates the nervous system, the muscles, the vessels, no? So thereabouts, lahat po na may kinalaman po sa muscle, no? At may kinalaman sa blood vessels, then natutulungan po yan i-stimulate. Okay? At it also helps enhance the muscle tone. Now, ano yung kanyang mga precautionary measures? We only have one here. Know the severity of numbness. So, alamin po natin, kapain natin kung ano ba extent ng kanyang pamamanhid, ng kanyang numbness. And then you apply the stroke accordingly. No? So, depende yan. Kaya nga, kung ito naman ay gagawin po ng ang mga therapeutic massage therapist po natin, sasabihin nila sa inyo probably, o sige ma'am, pwede natin itong gawin ng ilang sessions until such time na manumbalik po yung normal na function ng ating pong skin, no? Ng ating pong skin. Okay? So that's about numbness. The sixth condition is, what if your patient experiences pain? Okay? Pagka may naranasan po siyang pain, ano bang pwede nating gawing manipulation? And by the way, yung pain, pag sinabi nating pain, normally localized pain po yan. Ano po? Localized pain. So here we have 3 major massage strokes na pwedeng gamitin to manage pain condition of our client. Number 1, again, effleurage. And number 2, petrissage. And number 3, friction. Okay. Ano yung rationale po niya? Well, of course, you have first to assess ano ba yung cause ng pain, saan ba yung area ng pain na yan, ano ba yung kanyang scope ng pain, and then prepare a deeper stroke later on. If you feel na kailangan siyang kailangan hagurin ng maayos, then ready ka doon, no? Kung pwede nating idiin na maigi. Pero maybe that reminds me of yung ginawa sa akin ng aking teacher sa Japan na nung, di ba, naalala niyo yung kwento na nung nagre-react ako doon sa aking teacher, ulit na naman yung aking pusa. Yung sa aking teacher, nung naramdaman nung nagre-react ako sa pain sa manipulation na ginawa niya at nag-cause ng pain, lalo niyang dinidiin, no? Lalo niyang dinidiin. Kasi ang assumption nga tulad sinabi natin na pagka may pain, hindi mawawala ang pain hangga't hindi po siya diniin ng diniin hanggang nagmamanhid. Okay, so that's the way they think about it, no? Pero ito po, kailangan that will depend on how we judge the situation. Pero ingat lang po tayo kasi pag ang pain ay cause po ng bacterial infection. Halimbawa, no? Kung ang pain ay nasa ngipin, yung mga ganun ay hindi mo na pwedeng galawin po 'yan, no? Kasi hindi lang pa simple po na muscular pain. Ito po ay may kinalaman na po sa infection. Kaya wag nating gagalawin po 'yan. So for me, that's technically contraindicated. Okay? And then, ayan, panghuli po ay scar. Ayan. Scar. Ano po yung scar? Ito po yung peklat. Oh, meron palang manipulation yung peklat. Ano po? So, according to the US, yun, ang gagamitin po nating stroke ay effleurage, petrissage, friction. Tatlo uli. And what does it do? No, what does it do? It helps reduce the thickness of the scar and helps get rid of the excess scar tissue. I will have to get rid of my cat again. Okay, so there you are. Ulitin ko po, ito po yung mga conditions na pwede niyong mapili at gawan po ng manipulations later on sa harapan po ninyong assessor. Number 1, adhesion. Number 2, Bell's palsy. Number 3, constipation. Number 4, insomnia. Number 5, numbness. Number 6, pain or tenderness. And number 7 ay yung scar. Okay? So, once nakapag-set up na po tayo, and then I'll be doing the practical application later on. If you remind me, no, paano natin ito gagawin. But technically, once we have learned how to perform the strokes, then essentially yun po yung gagawin po natin in any of the given medical
conditions. No? Kasi technically medical conditions po ito. Okay. Pero let me warn you, ito lang po ay 7, no? So hindi po, marami pa pong mga dapat pwedeng bigyan ng manipulation, but suffice to say, according to DOH, we just limit ourselves for the meantime dito sa 7 ito, no? These are the 7 conditions. Oh, I'm sorry, I forgot. Mayroon pa palang swelling. Swelling is, again, ang kanyang conditions o manipulations are pwedeng gamitan ng effleurage, ng petrissage, and ng friction. Okay? Ang rationale for this is to remove fluid. Kasi normally, pagka mayroong pamamanas, yung swelling na yan, matanggal yung mga fluid na yan, excess fluid na may kinalaman sa lymphatic system. At it helps increase circulation and waste elimination. Now, ano yung kanyang precautionary measures? Improperly applied massage therapy to the affected region can increase the swelling. So, which means this could be counterproductive, no? Ang keyword is improper. Ibig sabihin po noon, hindi po tama yung manipulation na ginamit, no? Hindi po tama yung stroke na ginamit. At instead na magkaroon ng alleviation ng condition, ito po ay nagkaroon po ng worsening of the condition, no? Kaya sabi nga dito, use very gentle touch. Now, I would like to just validate dito sa swelling. Yung swelling it has to be swelling caused dito sa mga discomfort sa muscles. However, if the swelling is caused by an infection, then technically hindi natin pwedeng galawin. Okay? So linawin natin swelling caused by muscular mga discomforts, walang problema. However, if you know that the swelling is caused by, say for example, a bacterial infection, then hindi pwedeng galawin. Okay? As simple as that. Hindi pwedeng galawin. Ayan po. So walo po yan. Tandaan po natin. Ulitin ko po. Yan, ulitin natin. Adhesion, Bell's palsy, constipation, insomnia, numbness, pain tenderness or tenderness, scar, and swelling. Yan po yung 8 conditions na kailangan nating paghandaan, lalo na sa inyong oral practical exam. Now, tulad ng binanggit natin kanina, good for you if your assessor will not mind about doing the therapeutic side, no? Kasi minsan naman, tulad sinasabi natin, or hindi lang minsan, kalimitan, ang gagawin lang ng assessor is they would ask you to perform the 5 basic stroke manipulations, no? So kapag kayo nagpe-perform sa harapan ng assessor, ang clue, no? Ang clue or ang cue ng assessor na yan ang gusto niyang gawin para sa inyo is kung when you perform in front of your assessor, hinahayaan ka na lang niya, no? Hindi na siya nagmamind, no? For as long as yun nga, sabi nga siya, okay, you start doing your massage or you start doing your thing. Yun, no? So when you do your pre-massage, massage proper, and post-massage, dire-diretso na po yung 5 basic stroke manipulations. Okay? The only time na masasabi natin na therapeutic yung pinapagawa sa iyo is when your assessor would ask you to select or would even ask you ano ba yung massage condition na pwede mong gawa ng therapeutic manipulation. Yung ganon. So, dapat quick to your mind, quick to your feet, sasabihin mo agad, adhesion, sabihin mo agad, Bell's palsy, and so on and so forth. Pero normally, isa lang gagawan mo dyan, no? Isa lang ipe-perform mo. And then, may pakita mo sa kanya and be ready to answer, no? Kung ano po yung rationale. Why are you doing that thing? Bakit mo yan ginagamit? Bakit stroke, yan yung stroke na in-apply mo given that condition? No, kailangan yun ma-explain mo na maigi. Kaya paulit-ulit natin binabanggit sa inyo, it's more on practical, no? Practical application. From the written exam, more on practical application, down to the oral practical, no? Oral practical, talagang practical. Ipi-perform nyo lahat. But ang katanungan po dyan, ang normal na tanungan po ng assessor is, why? Bakit mo yan yung ginawa mo na manipulation? Bakit mo hindi mo ginamit yung ganitong manipulation? No, that's why you have to be ready and explain to your assessor the reason or the question being asked of you. Okay.
Now, ayan, no? So, I think meron pa akong dapat babanggitin sa inyo na ito na po yung pinaka-introduction na po natin sa massage therapy process, the pre-massage, massage proper, and the post-massage. However, due to limited time, it's almost ano na po ngayon, was 1:02 na already. So, mahalaga lang po, yun lang po sinabi ko po sa inyo. For today, you have to remember all these things na sinabi natin. Identify the eight conditions, and then identify the appropriate massage manipulation, be able to explain the rationale behind but yun ang ginagamit mo or gagamitin mo, and of course ano po yung mga precautionary measures, no, regarding a particular any of the particular conditions that we have discussed earlier on. Okay, so ayun lang po. I think I'm ready to answer questions if you have some questions. Meron ba kayong clarification regarding sa ating na-discuss patungkol sa 8 conditions na maaaring pagpipilian at magagawa ng manipulations later on sa harapan ng inyong assessor? Let me check your chat if you have any message. Ayan, meron tanong si Rodmark, how about the PLHAVs na gusto magpamasas na may mga encounter ako before? Ayun po. Sir, yung basta ang atin lang pong ano po, ang rule of thumb natin, no? Kapag alam natin, thank you Rodmark for your question. Ang atin pong assumption lagi, kapag ang condition ng client ay medical, no? Medical condition, lalo na yung binanggit mo, medical condition, hindi po tayo allowed na mag-perform sa client natin given that condition without proper medical clearance. Okay? Okay ba 'yon? Kasi pwedeng lumala yung situation eh. Pwede ring pagka lumala yung situation, pwede tayong sisihin ng ating client. Dalawang bagay pala, no? Dalawang bagay. Number one, kailangan natin ng proof na may clearance coming from the physician. Number two, kailangan po natin na meron po tayo nakapagpapirma sa ating client po ng ating pong waiver para kung anong mangyari, safe po tayong lahat. Okay? So, yes, pasok po siya sa contraindication. Pero in general terms, sabi po natin, as long as medical condition, ingat po tayo, wag nating imamassage. Now, for example, ano lang naman din, sa totoong buhay naman po, case-to-case basis pa rin po yan, no? When I say case-to-case basis is technically, hindi mo pwedeng gawin yung normal procedure, but you just have to, kung probably, kung mayroon lang siyang gustong gawin na magkaroon siya ng kaunting relaxation, then you just avoid the area. Pero kung medical condition na walang clearance coming from the doctor, wag mo nang gagalawin. I hope you're not mixed up. Okay? Ang judgment call kasi nasa atin eh. Habang nagmamassage po tayo, no? Makikita mo naman yung condition ni client. Okay? Pero yun nga, pag alam mo naman, halimbawa, very clear example, tuberculosis. Talagang hindi pwede, no? Hindi pwede talaga kahit anong gawin po anong gawin ng client natin. Hindi pwede kasi talagang highly contagious po yung tuberculosis. Okay? Pero ang aking another example is yung cancer patient. Technically hindi pwedeng cancer patient. Pero kung ang nais lang ng patient natin magkaroon siya ng soothing na masahe, not necessarily ma-apply mo yung talagang stroke for yung Eplorals, no? Or Petrosach doon sa client natin, then judgment call natin yan, no? In my case, it happened to me in Quezon City. Actually, nangyari ito sa Children's Hospital. Merong pinamassage sa akin, bata. Yung bata na yon is nasa advanced stage ng kanyang cancer, no? Malamang sa malamang, medyo bilang na yung kanyang araw. Kaya when I was asked to do a massage, to perform massage to him, ginawa ko. Pero soothing na lang. Hindi na po yung hagod na, sir, pwede bang dumapa ka? Pwede bang hubarin mo yung damit mo? And then gagawin kita ng eploras? Walang ganon. No? Kailangan lang, yun nga sabi natin, judgment call natin yon. Kasi at this time, parang pakiramdaman natin kung ang kailangan ng client
ay magkaroon lang po ng comforting massage na massage stroke, then we can do it. Ibabalansin natin yan. Okay? Ayan. Mayroong tanong din si Charmaine, sabi niya, Sir, kapag na mild stroke ang patient, kailan pong right time para i-undergo siya sa massage therapy? First week, second week, or after 6 months? Okay. Mild stroke, again, medical condition. So, kailangan ng clearance from the doctor. No, kasi doon po naka-indicate kung kailan siya na-atake at kailangan makalculate natin. Kasi normally pag ganun po, mga 6 months po yan, no? Yung gamutan pagka ganyang condition. Pero kailangan may clearance. No? Kailangan may clearance. Kahit na mild stroke po yan, kailangan may clearance po yan, no? Coming from the physician. Okay? Or, ayun, kung wala naman siyang clearance, gusto niya lang ng soothing massage, then number one, kailangan mo, number two, kailangan papirmahin mo siya ng waiver. Okay? Bakit po? Kasi yun nga, kung mayroong mangyari pong hindi natin inaasahan, then safe po tayo. We are protected. Okay. Ayan, dagdag ni Rodmark, may nabanggit po siya talaga dito na sabi po niya, maybe natatakot dahil baka sila ma-discriminate. O nga, no? Yun nga yung sinasabi natin, no? Kasi pagka may mga medical condition, hindi naman discrimination. Actually, protection nila yan, protection din natin. Kaya lang po, ingat lang po tayo the manner we communicate with them. No, in a way na ma-appreciate din nila na we are concerned about their health and we would like to be safe doon sa manipulation na gagawin po natin. Okay. Pag naoperahan po sa thyroid, dito naman si Bianca. Ang tanong ni Bianca Hernandez. Pag naoperahan po ng thyroid 2 months ago, yan. Okay? Ay, linawin natin ha. At tayo bilang massage practitioner, wala po tayo doon sa curative side, no? So, nasa healing side po tayo. So, kailangan po natin o recovery side. Kailangan natin ihingan sila ng clearance, no? Kasi operation po 'yan. Okay? Although technically, ang sinasabi po ng DOH nung araw sa amin, sa mga pagsasanay namin, mga 6 months after operation, pwede na. No? Generally, pwede na yon. 6 months, ha? Hindi po 1 month after. Hindi po yung weeks after. 6 months po. Yung pinaka-safe na pwede nating gawa ng manipulation yung ating client. Ayan. Okay? So thank you so much. Ang dami yung tanong. Nakakatulong po para ma-explain po sa iba sa atin. So wala na po ano? Yun lang po yung mga tanong. So in principle, ganito lagi nating isipin, no? Pagka may pumasok na client o kapag yung receipt natin tumanggap ng client, well, I think mga receptionist naman ino-orient din sila ng patungkol dito. As long as we know that the condition is medical, no? Mga medical condition na siya, hindi na lang siya basta normal lang na mga discomfort ng client natin, mahalaga po hingan natin ng clearance coming from their physician. Okay? And then, better still, kailangan natin ng papirmahin sila ng waiver. That in case lang na hindi nila dineclare na maayos yung kanilang condition, hindi po tayo mapapahamak. Lalo tigit kung may lisensya na tayo, hindi tayo mawawala ng lisensya. Because anything that goes wrong sa isang spa, kung sino man yung license doon na nag-handle, lalo na kung sino nag-handle na license, yun po ang unang-unang hahanapin. At sila po ang unang-unang tatanungin po ng DOH. Bakit ito nangyari? No? Kaya pagka napansin ng DOH na meron pong negligence on our part, pwede po nila tayong bawian ng lisensya, no, for negligence, no, kaya hindi pwede pong hindi tayo wala tayong full attention dun sa client natin lalo na kung ganito mga situation. Okay? Sa exam naman ng DOH, ang mahalaga naman dyan is ma-explain mo, ma-rationalize mo bakit mo ginawa, bakit hindi mo gagawin. Pero laging sundan natin yung mindset ng DOH. Laging kailangan ng clearance from the physician, laging kailangan on our side, kailangan natin ng waiver, papirmahan sila ng waiver para safe din yung ating mga lisensya. Okay? So,
Anything? Anything? Wala na? Yun po yung mga tanong po natin. Okay, so thank you so much. And by tomorrow, like what I said, medyo hindi kasi madaling maglipat po ng computer system na kasama na po yung lahat ng mga gadgets and everything. Kaya, yun, medyo nagkabulbul yung mga wirings. By tomorrow, nakaset up po tayo. By tomorrow, I don't know if you can see it. Nasa likuran ko po yung ating pong massage table. Naka-set up po natin. Ayan po. Ay, hindi po nakita. Baba po natin ng konti. Ayan, nasa likuran na po natin yung massage table. So, mayroon po akong dami, gagamitin dami, and then i-demo po natin, papakita po natin sa inyo. Paano po natin gagawin lahat, no? Step-by-step process later on from the pre-massage, massage proper, and the post-massage. Ano po yung mga essentials na kailangan natin gawin para ma-perform natin at ma-satisfy natin ang ating assessor when it comes to the oral and practical exam. Okay, so that will be all for today. Thank you so much for your time and hope to see you again tomorrow. We'll continue on with our learning, particular dito sa bahagi po ng massage therapy application. Bye for now. God bless and see you tomorrow.